Pilipino. At huwag niyo hong babanggitin na kampi sa inyo sambayan ng tao. Wala hong kumakampi sa inyo. Ako, napikitan ako eh. Di ba? Saan? I mean, pinapakita lang natin Na ano? kung gaano katindi ang 125 million na dapat malaman. Hindi mo ipinakita yung mali-malita na hinahanap po ng taong bayan, lalong-lalo na ngayon. Kita mo, galit na galit ho ang taas. Gustong ipasuka dito sa mga politikong magnanakaw sa pamamagitan ng pag-ulan. Ilang araw na ho tayong binobomba ng tubig ulan. Asan ho yung mga magagaling na mga politiko? Yung mga DDS na supporter ni Sara Duterte, sinakyan din to. Alam nyo kung bakit sila nagkakaganon? Dahil sa lahat ng vlogger, tanging si Epifanio Labrador lang ang hindi kayang takutin ng kahit sino mang mga mayayaman o mabibigat na tao dito sa Pilipinas. At pag niyo ko tatakutin, kayong mga muklo kayo na mga maka-Duterte, baka nakalimutan ninyo na si Epifanio Labrador ay panig sa gobyerno. Kayong mga muklo na pumapanig sa mga Duterte, kayo ang dapat hulihin at kayo ang dapat patungan sa ulo dahil mga bandido kayo. Kaya naman pala, kakampi ng gobyerno. Tuloy, meron pa raw eh. Salamat nga pala kay Congressman Romualdez sa yung hindi ko akalain, sa totoo lang, hindi ko na iniisip na maalala ko ni Congressman Romualdez. Pero salamat po sa 200,000 na binigay mo sa akin bilang tulong. No? Akala ko talaga nalimutan mo na ako. At salamat dahil sa binigay mo sa akin na tulong, masisecure ko yung aking kumbaga sa ano, masusolve ko o nasolve ko yung aking problema. Yes. Good morning mga kasama. Andito na naman tayo sa Gugus nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. So palpal ho itong abogado ng prosecution. Mantakin nyo. Vice Mayor pa lang si BP Sara, kung ano-ano na ho ang ginagawang kwento. Kaya ho hindi ho tinanggap ng presiding judge itong mga gagawing ebidensya kuno. Nito ni si Boy Sipon. Bago natin pasadahan lahat ng mga matikabong mga video, andyan po yung join button. Pumindot ka na at sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout segment natin. Ngayon, ano-ano ho ba yung mga pag-uusapan natin? Unang-una, pasadahan natin itong hindi pagtanggap ng ebidensya. Mas sampal ito sa kanila dahil mapag-imbento ng kwento itong mga prosecution o yung abogado na bumabatikos dito kay BP Sara. Ngayon, meron pang video rito. Si Jabante, bumanat, naka ng pokwang, Jabante, yung mga imahinasyon mo, tigil-tigilan mo na. Yung mga ilusyon nyo na mapapabagsak nyo si BP Sara, tantanan nyo na. Dahil hindi ho kayo magtatagumpay. Hindi ho kayo magtatagumpay dahil ang sabi ng Panginoon, ang masasama ay lalong binabagsak. Tama. Kaya ikaw, Jubante, manginig ka na. Dahil pag-upo ni BP Sara, tapos na ho ang madilagayang araw. Mababalikan kayo't mababalikan. Hindi pwedeng hindi. So ito, breaking news. Huwag kayong magmarunong. Mamang Keso, binasura ang panawagan ng prosecution. Mga ginawa ni BP Sara bilang mayor, hindi pwedeng idagdag sa impeachment. Alam nyo, vice mayor o mayor man, huwag nyo hong gawan at imbentuhan ng kwento itong si BP Sara. Kaya ito, mapapanood nyo kung paano ho ibinasura. Hindi na ho tinanggap hindi ho tinanggap itong inilalatag ni Boy Sipon na ebidensya kuno na na ito raw mga kwentong kutsero nila ay gagamitin laban kay BP Sara. Hindi pwede.
Kaya ito, ipasok ko natin ito. That whatever she says with respect to acts committed by her in relation to the Vice President now, while she was a mayor in Davao City, is not part of this impeachment trial and will not in any way add to the charges that has been filed and are pending before this court under the 4 articles of impeachment, as previously ruled by the chair in previous requests for subpoena, for example. Buti nga. Oh, ano, Boy Sipon? Ha? Tameme ka. Ha? Kapag gawa, alam naman namin, Boy Sipon, na hindi kayo aabante. Hindi ho kayo mananalo. Ang lahat na lang yan ay paninira nyo na lang yan, Boy Sipon. O, kilala nyo si Boy Sipon. Yung isang abogado na tumulo yung sipon. Kaya ako binansagan ni Boy Sipon, ha? Oo, lahat na lang yan paninira. Ang dami nyo. Oo, kailangan nyo pang gumawa, pati pagka-mayor, isasama nyo sa mga bibigay sa inyo. Aba. Galingan nyo ng gusto. Itodo nyo na, kumbaga, itodo nyo na. Yan na ho ba pinakamatindi yung paninira kay Bibi Sara? Doblehin nyo, triplehin nyo pa, ha? Kakaawa kayo. Talay. Kindly place the witness under oath, Attorney Bantog. Please raise your right hand, ma'am. You, Gina F. Acosta, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Cyrus Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God. Ms. Gina, and also for the information of the counsel for the parties, we have on hand a nurse from the Senate and on call the doctors of the Senate. Given that in the last appearance of Ms. Gina before the House, I believe medyo Ito yung unang kasagsagan ng kahapon, yung trial. So, ang banat kasi nito ni Boy Sipon, dyan, maghahain sila ng ebidensya. Hindi mo pwede. Kailan ba naging Vice President si Bibi Sara? 2022 lang ho. 2023, 24, 25, 26. Huwag niyo sama yung pagka-Vice Mayor at pagka-Mayor. Kaya hindi ho tinanggap ng prosecution, hindi tinanggap itong bilang ebidensya ng confidential fund. Itong mayor pa, noong mayor pa si Bibi Sara. Tuloy. That's po yung impression ninyo. So we're just exercising some precautions with respect to this, but please try to be relaxed, ma'am. Attorney Ligutan, your witness. Thank Kindly you, make an offer. Thank you so much, Your Honor, please. Nangingintab na naman ang piski natin, boss, ha? Mr. Presiding Officer, our Kisa bulipsa. honorable judges. The prosecution presents the first hostile witness in this impeachment trial. The testimony of the first, we'll pronounce it at hostile, we're accustomed to hostile. Ang testimonya ng kauna-unahang hostile witness sa impeachment trial na ito is being presented to prove ang mga sumusunod. Layo ng prosecution na ipresenta o iharap si Gina Acosta bilang isang hostile witness. Ibig sabihin, hindi po siya testigo pabor sa prosecution. Natural. Pangalawa, si Ms. Acosta ay nanunungkulan ngayon bilang Vice Presidential Staff Officer 6 sa Office of the Vice President. Pangatlo, siya ay nagsilbing Special Disbursing Officer or SDO ng Office of the Vice President. Alam na namin yan. Noong taong 2022 at saka 2023. Pang-apat, siya rin ang nagsilbing SDO para sa confidential funds noon ni Mayor Sara Duterte sa Davao City mula taong 2019 hanggang 2022. Nakakita nyo. Di ba?
Kaya nasupalpal ka dyan eh. Yung mga banat mo na ganyan eh. Hindi ho maganda na inuugnay mo pagkaano pa niya, pagtatrabaho niya doon sa Davao noong 2019 to 2022. Wala ka nang pakialam doon at hindi nyo na kailangan ungkatin pa yung mga bagay-bagay na yun kasi hindi pa Vice President si Vice President Sara Duterte noong panahon na yun. Kung gagawa ho kayo na matindi nyo ng mga ebidensya o matindi yung pag-atake kay BP Sara, bigyan nyo naman ho ng magandang kwento. Hindi ho yung nagtatanong kayo, tapos pag hindi nyo nagustuhan yung sagot, nakasimangot. Kaya ho, may banat ho si Attorney Harry Roque dito. Maganda ho ang kanyang paliwanag dito sa naging trial kahapon. Take note, ubos na naman ho ang kaba ng bayan natin. Ubos na naman ho yung pera dito sa trial na ginagawa. At wala pa rin napapatunayan. Wala pa rin pag-amin. Hindi pa nila pinatunayan kung saan dinala yung 125 million. Ang lagi lang nilang pinipilit ay binigay dito kay Kernel Lachica. So, ano naman kung binigay kay Kernel Lachica? Oo, inabot ni Miss Gina Acosta kay Kernel Lachica. Ano ho ang problema doon? Sinabi naman ho ni Gina Acosta at inutos ni BP Sara na doon i-release ang pera. Anong pakialam nyo? Part ba kayo ng OBP para tignan at alamin kung saan ho gagastusin yung 125 million? Ito ho ay pondo ng OBP, hindi nyo pondo ito, mga ungas. Hindi nyo pondo ito para silipin. Ngayon, ang tanong dito, kung pinonduhan ho at pumayag ang Pangulo nyo, ibigay sa Vice President para maging pondo at budget nila, bakit kailangan nyo silipin? Para makakakuha kayo ng ebidensya para sa pagpapasibak ni BP Sara, pagpapasibak kay BP Sara. Kung yan ho ang kwento nyo, galingan nyo ng gusto. Ito, sabi ni Atty. Harry Roque dito. Wala pa silang napapatunayan. Hanggang ngayon, kwentong kotsero pa rin ang nangyayari. Ito, pakinggan natin. Ang mga walang yang buhaya Yan! patuloy na linalamo ng pera para sa tubig baha, dahilan para patuloy ang pahirap sa ating mga kababayan. Totoo yan, totoo Hanggang yan. kailan kayo magtitiis? Hanggang kailan kayo mananahimik? Taong bayan, galaw na kayo dahil kung hindi, talagang mauubos ang Pilipino, matatangay ng tubig baha dahil sa kakurakutan ng mga bangag. Hindi ba ho talagang kasalanan na habang lumalamungoy ang taong bayan sa tubig baha, patuloy pa rin ang paninira nila kay Inday Sara sa pamamagitan ng impeachment trial? Kita Hindi ba nyo? sila kinakalibutan sa kanilang ginagawa? Kinikilabutan. Habang nagdurusa ang taong bayan, patuloy ang politika, patuloy ang paninira kay VP Sara. Ang tanong, matapos ang Day 16 ng tangkang paninira kay BP Sara, meron na ba silang nahita? Yan. Ang sagot, Wala. boink, wala. Wala pa rin silang nahita. Kita nyo Siyempre, na? ang pinaka-importanting nangyari ngayon ay yung testimonya bilang hostile witness ng isang nagtatrabaho sa VP office, si Gina Acosta. Siya po ay isang disbursement officer at ang kanyang testimonya ngayong araw ay siya ang nag-release ng 125 doon sa security officer ni VP Sara. Ngayon, may nahita na ba sila? Well, sa tingin ko po, wala. Unang-una, itong si Gina Acosta po ay talagang tinalo yung conclusion ng mga naunang mga auditors na kinakailangan daw sa mga joint circular ng COA na yung confidential na physical and financial plan para sa mga confidential funds ay kinakailangan daw sabihin yung mga partikular na target at aktibidades. Ang sabi niya, Yon, mali. Di ba? Mali.
Tuloy muna na, Atty. Harry Roque. Acosta, hindi po. Yan po talaga ay hindi kinakailangan dahil talagang nakasalalay talaga sa VP kung paano talaga maa-achieve yung pagkuha ng impormasyon na kinakailangan nila. Yan po ang pinakamalakas na ebidensya para kay VP Sara ngayong araw. Mali ang konklusyon ng mga state auditors. Pangalawa, bagamat nagkaroon ng testimonya na ang pag-release ng 125 dito sa security officer na sila Chika Yan. ay ayon sa pag-uutos ni VP Sara, wala pa rin pong napatunayan na pangungurakot kay VP Sara. Unang-una, hindi si VP Sara tumanggap ng pera. Pangalawa, wala pa rin kahit anong ebidensya na kinurakot at ginamit sa pangpersonal na mga pamamaraan ang 125 milyon. Yon ang gusto natin ihatid dito sa mga unggoy na ito na sinasabi, ninakaw daw ng Vice President ang 125 million. Kung hindi ba naman kayo nasisiraan na ng tuktok, paano ho gagamitin ni Vice President yung 125 million na yan sa pansarili niyang interes? Ang dami niya hong taong pinapasahod. Ang dami hong taong nakikinabang sa pamamagitan na pamimigay ng mga yung mga tawag dito medicine, burial assistant, guarantee letter, hindi nalalaman ng mga ungas na iyan. Kaya ho kayo, pakigalingan naman ho nung gusto yung script na binabato sa inyo. 'Di ba? Wala pa ho kayong napapatunayan at sobra kayong magdiin sa Vice President. Sabagay, yan naman ho talaga ang target nila eh. Wala na tayong ibang nakikitang mga bagay-bagay. Ang dahilan lahat niyan ay pabagsakin, hindi nakatakbo dahil nakasuhan, hindi makatakbo dahil may conviction, hindi makatakbo dahil disqualified si VP Sara. Yan ang mga Pwede ba magmura? Isa lang, oh. Yan ang mga balak nila. Matitindi ho mag-isip itong mga ito. Lalong-lalo na, mamaya sa dulo ng ating video, yung matandang pastor daw ho ang sabi ng iilan. Dahil bakit daw hindi humaharap si VP Sara diyan sa trial niya? Pakialam mo. Wala kang pakialam. Although, ganito lang yan. Kung kayo gusto nyong paharapin si VP Sara, kami naman taong bayan, sambayan ng Pilipino, milyong-milyong Pilipino, ayaw namin humarap si VP Sara diyan sa ginagawa nyong gigipit. Unang-una, babastusin nyo lang sa publiko ang Vice President. Pangalawa, ipapahiyaan nyo sa sambayan ng Pilipino na naniniwala sa inyo kung meron kayo sambayan ng Pilipino. Ipapahiyaan nyo lang sa TV, sa live, ang aming Vice President. Pangatlo, para ho mapahiya kayo na hindi ho kayo hinaharap ng Vice President. VP Sara, huwag ka hong lilitaw diyan sa trial niya. Hayaan mo mamuti yung mga mata niya. Ngayon, kinwestiyon din ho ng kampo ng depensa itong paglalatag ng ebidensya. Mahilig ho talaga sila sa mga peke, no? Pati AI money o AI ho ang tawag ng kampo ng depensa dito sa nilatag na sample. Stimulation daw ang sabi nila eh. Ano kayo ng toko, ano? Yung papel, na ordinaryong papel, ginawa niyong original document. Ngayon, itong bundle-bundle na peking pera, gagawin niyo namang saan tayo lulugar sa inyo mga hindi ho silang ayunan, inobjectan ho ng isang abogado ng depensa itong paglalatag ni Ligwatan ng mga dinipensahan inobject yung paglalatag ng peking pera. Peking pera na tawag na natin yan kasi peki naman talaga yung pinakita eh. To object to that because we had to ask at least for the proper basis kung bakit AI yung ginagamit, but
Ninote naman po ng ating presiding officer, kagalang-galang na presiding officer, yung aming objections at kumbaga, pinagpatuloy pa rin naman yung pagtatanong. Sa atin, okay lang yun. We just had to really register our objection. Kasi syempre, alam naman natin yung AI sometimes does not really depict yung totoong itsura, no, ng mga bagay-bagay. Hello, good Yan, afternoon. pakinggan nyo, ha? Isang maulan na hapon sa inyong lahat. So siguro start Okay. na po tayo sa general observation o reaction po sa naging cross po ni Attorney Bakel. Oh. Yung bagong defense lawyer. Wala pa namang cross, no? So he was just there to object when necessary dun sa nagiging direct examination. I think today, I think we can all agree, medyo smooth naman yung naganap na direct examination so far. Just have to wait kung tomorrow how long it will be, kung mabibigyan kami ng opportunity magkaroon ng cross-examination tomorrow, or kung hindi naman, ay meron pa naman tayong Wednesday. Attorney, before the starting trial, na nakita po na nagyakapan si Attorney Ferrer and si Attorney Capunan, and kayo rin, nakita natin iba yung Nakakatawa ang mga reporter na to. Pati mga ganyan, iniiso pa, nagyakapan lang. Ito, papaliwanag ko sa iyo, ha. Kung gagawa kayo ng scoop para kumita, at mapag-imbentong mga issue, ang mga abogado, hindi ho magkaaway yan. Actually, sa loob ho ng trial court, kailangan mapakita na lang na mabilasik sila, matatapang sila, magaling sila, kaya nilang ipanalo ang kaso. Pero outside the room, outside the court, iba ho ang papel ng mga yan. As a professional, as a mga lawyer, merong mga professionalism, hindi ho sila ganun na pagdating sa labas, pati sa labas magkaaway. Kayo ho mga nagtatanong dyan ng mga stream, gamitin nyo ho yung mga kokote nyo, ha? Gamitin nyo. Bago kayo magtanong ng mga bagay na yan. iba yung nasa formal trial kesa yung bagong trial. Oo, kasi hindi naman talaga naiiwasan na not just in the impeachment proceedings but even in regular court proceedings na nagkakaroon minsan ng siyempre arguments because we're advocating for a client and the prosecution is also advocating, no, for their side. So hindi naman po talagang naiiwasan na minsan nagkakaroon ng tension. O actually, I wouldn't even say tension. I would just say nagkakaroon ng disagreements, no, pagdating sa trial proper. Pero paglabas naman po natin sa courtroom, very cordial naman po kami. At talagang trabaho lang, no, yung ginagawa namin. Kita nyo? Attorney, doon naman po reaction lang sa paggamit po ng prosecution ng mga AI-generated or Ayan, simulations po ng mga. Ito yung AI generated, ha. Nagdala ho ng napakaraming mga bundle. Hindi natin alam kung as original document daw ho yung pinasinta nila. Kasi alam niyo naman, yung unang mga nakalipas na trial, di ba? Lagi nilang pinipilit na yung Xerox ay original. Ngayon, ito naman, AI, bundle na pera, as original document ho ba din ito? Nagtatanong lang ho kami, ha. Ano po ang thoughts doon ng Opo, of course we had to object to that because we had to ask at least for the proper basis kung bakit AI yung ginagamit. But ninote naman po ng ating presiding officer, kagalang-galang na presiding officer, yung aming objections. At kumbaga, pinagpatuloy pa rin naman yung pagtatanong. Sa atin, okay lang yun. We just had to really register our objection. Kasi syempre, alam naman natin yung AI sometimes does not really depict yung totoong itsura, no, ng mga bagay-bagay. Pero unnecessary po ba dapat or yung paggamit nila ng Well, I would like to at least try to understand the side of the prosecution kasi syempre siguro they just wanted to show some graphics to give a picture kung ano ba yung punto na gusto nilang ipasok dun sa kanilang pagtatanong. So perhaps that's the reason why they used yung ganung AI. But again, all we had to do was object to that. No? All we could do was object to that kasi nga baka hindi accurate. No? And usually, hindi nagiging accurate talaga pag AI sa ngayon. But nakikita naman natin yung punto ng prosecution kaya nila ginawa yun. No? They wanted to
give everyone, maybe not just people in court, but even the public, kung ano yung puntong gusto nilang marating. Hindi ba maganda sa mga tao, sir, kung AI yung gagamitin na Natural, hindi maganda. Kaya nga, kinwestiyon, inobject kan eh. Ito naman si Kuya naman, apakahina naman, no? Ngayon, punta tayo dito. Ito na ho, Sa puntong ito, parang kabadong-kabado na ho. Itong grupo ng mga nagpa-impeach kay BP Sara. Sila, isa ito, sa naging parte. Naghain ng article of impeachment o nag-file ng case against BP Sara. Sa anong dahilan? Alam nyo na. Kampo ito dati ni Hanggang ngayon naman, nasa kampo naman siya. Ito hindi na ho nanalo. Hindi ho ito nanalo ng pagka-congressman. Ito ho ay maingay ho hanggang ngayon pero hindi ho nanalo. Mantaking nyo, tinambakan ho ito ng 1,000. Pero nagawan ho ng kwento. Ngayon, ang tanong dito, pinaniniwalaan ka pa ba kahit hindi ka nanalo? Oy, mama, wag kayong magpanggap. Wag ho kayong magpanggap na nanalo kayo. Ito ho ang kwento, Ngayon, bibigyan natin ng reaction yan pag napanood natin yung video nito. Personally speaking, I expect the defense to do everything they can to exonerate the Vice President. Pero palagay ko, hindi AI yung pagkaano namin dito, Abigat. Wala kaming pakialam kahit AI o hindi AI. Ang punto rito, paniniwalaan ba kayo? Pinaniniwalaan ba kayo? Tingnan mo nga yung sarili mong pahina. Magbasa-basa ka ho sa sarili mong pahina para makita mo, malaman mo yung simpatya ng tao. Galit ho. Wala kayong inatupag kundi trial. Yung lugar na binabaha, wala kayong pakialam. 'Di ba? Yun ang kinagagalit ng milyong-milyong Pilipino. At huwag niyo hong babanggitin na kampi sa inyo sambayan ng tao. Wala hong kumakampi sa inyo. Ako, napikitan ako Di ba? Saan? I mean, pinapakita lang natin Na kung gaano katindi ang 125 million na dapat malaman. Hindi mo ipinakita yung mali-malita na hinahanap po ng taong bayan, lalong-lalo na ngayon. Kita mo, galit na galit ho ang taas. Gustong ipasuka dito sa mga politikong magnanakaw sa pamamagitan ng pag-ulan. Ilang araw na ho tayong binobomba ng tubig ulan. Asan ho yung mga magagaling na mga politiko na nagyayabang-yabang noon? Pakita nyo nga. Asan kayo ngayon? Ayan, nakaupo kayo, nagtatrial. Wala kayong ibang ginagawa dyan kundi batikusin ang Vice President. Di ba? Tama. Tapos magyayabang kayo. Mabigat yung 125 million. Mas mabigat ho yung 3 maleta. Mas mabigat ang 5 maleta. Doon dapat kayo mag-focus. Pero sinisingle out nyo. Nakapokus kayo kay Vice President, doon lang kayo nakatuon. Ng taong bayan. Pinapakita po natin dito. Sinama na nila yung taong bayan. I mean, sinama na naman nila. Ganyan talaga sila. Kailangan nilang ipakita, ipamuka na pinaniniwalaan sila ng taong bayan. Pero ang katotohanan, walang taong bayang naniniwala sa inyo. Pinapakita lang natin kung gaano katindi ang 125 million na dapat malaman ng taong bayan. Pinapakita po natin dito, how can the office of the Vice President withdraw 125 million? Saan kinuha ang authority ng bangko to withdraw such a big amount? Ngayon lang, wala pala to sa... boss, saan daw kinuha yung authority na mai-withdraw yung 125 million? Natural. Kay Vice President Sara Duterte. Wala ka bang alam? Di ba? Sinabi na withdraw. Utos ni Vice President Sara Duterte. Bakit? Pondo nila yun ang pakialam nyo. Di ba? Pakahina, boss. Konting dagdag para intindihin ka ng taong bayan sa mga himutok nyo. Pero hanggat wala kayong magandang paliwanag sa issue ng flood control,
mananatili ho ang bantot at bulok ng mga kandidato, politiko na gumagamit ho ng sambayanang Pilipino. Po ako nakakita ng ganong klaseng amount. Kung yan, hindi nilagay sa bags yan. Aba, kinakailangan ng hauler para ilagay sa isang sasakyan na malaki ang perang yan. Now, the question again is, okay, Ano daw? sinabi na po ni Congressman Diron na hindi organic itong si Canela Chica sa OVP. Sinabi na natin na si Miss Acosta ang talagang Special Disbursement Officer. Wala na ho kayong pakialam doon. Ang punto doon, ganito, simplihan lang natin Ako ang Vice President. Ako ang masusunod. Ako ang mag-uutos kung saan nyo dadalhin ang pera. Ako ang magsasabi kung kanino ibibigay ang pera. Wala ka nang pakialam. Si Miss Gina Acosta ay empleyado ng OVP. Sino ang kanyang boss? Natural, si Vice President Sara Duterte. Sino masusunod? Alangan naman si Gina Acosta. Sipin mo nga matindi. Gamitin mo nga yung utak. Lagi nilang pinupunto, hindi naman daw dapat si Colonel Chica. Wala naman daw siyang karapatan dahil hindi naman siya empleyado. Wala ka nang pakialam, confidentiality yan. Diba? Tigilan ka na namin. Wala kang magandang paliwanag. Dito kami. Bumanat na naman ho. Itong si... itong si... Yung aso ba tawag nila? Labrador eh. Yung matapang ho na vlogger. Bumanat na naman ho siya. Talagang hindi naman daw ho siya hihingi ng tawad. Talagang may diin pa rin ang banat ng mama. Patungkol dito sa mga binabanggit niya mga relihiyon. Relihiyon, sorry. Relihiyon, mayroon hong binanggit dito na relihiyon, talagang galit ho ang ating kababayan, lalo na yung Muslim, dito sa mga binabanggit nito. Wala naman sanang problema, bumatikos ka lang, kritiko ka ng mga politiko, kritiko ka ni Senator Robin Padilla, pero yung relihiyon at asawa ni Senator Robin Padilla, hindi mo saklaw ang buhay nila. Lalong-lalo na meron kang binanggit na pangalan, Muslim, pero ginamitan mo na pangit na term. Doon nagalit sa'yo ang sambayanang Muslim. Yun, ang kinagagalit nila. Kaya nga merong 50,000 na nai-involve dito. Meron ho naman na siyang banat. Pakinggan natin. So, nakiusap siya na kung pwede, iklaro sa mga kapatid nating mga Muslim. So ngayon, gusto ko sabihin sa inyo, Ayan naman siya. totoo to siguro naman, gets nyo na agad pag sinabi ko to. Halimbawa, tausug. Kapag ikaw ay tausog at ikaw ay maka-Duterte, didiretsuhin na kita. Muklo ka. Ngayon, kung ikaw ay tausog na kakampi ng gobyerno, ay ginagalang po kita. Ginagalang kita unang-una sa lahat, pati yung pagiging Muslim dahil nasa tamang landas ka at pinaglalaban mo ang tama. At yung buong respeto ko ay nasa iyo. Maliwanag? Halimbawa, Boss, paliwanag lang ni Aling Ledesma. Ano ho ba kinalaman ng ating kababayang Muslim, kapatid na Muslim, dito sa himutok mo? Ano ho bang problema mo sa kanila? Kung ang pinaniniwalaan nila ay ang mga Duterte, ano ba kinagagalit nyo at nadamay ang relihiyon ng Muslim? Ano bang problema nyo sa mga Muslim? Inagrabyado ka ba ng kapatid nating mga Muslim? Ang binabanatan mo lang naman si Senador Robin Padilla eh. Ngayon, may mga nagko-comment lang ho sa'yo ng mga kapatid na Muslim kasi ayaw nila na ginaganon mo ang isang senador. Although, karapatan mo yan, ikritiko mo kung ayaw mo, pero wag mong idadamay. Wag mong idadamay. Kaya ngayon, eto marami hong nagsasabi, nako, Karudi, ewan ko lang meron hong nagsasabi, 50,000 reward, makapagtuturo. Sabi naman ho nung ibang kababayan natin, sila na raw hong bahala. Naku, ano kaya yun? Hindi ko rin ho alam, hindi ko maintindihan ano yung bahala na yun. Ngayon, may paliwanag ho siya dito, intindihin natin kung ano yung punto ng mamang ito. tausog ka, pero maka-Duterte ka, muklo ka. Kita mo. Inulit mo Muklo pa. ka at hindi ako hingi ng sorry sa'yo at wag mo akong tatakutin dahil muklo ka lang.
Wow! Yun naman pala. Wag nyo raw tatakutin si Sir. Oo, kasi ilang daw. Yun ang sabi. Ayoko sa banggitin yung sinabi niya. Alam mo, pangit na ano yun. Pangit ho na salita yun. Yung ganung sinabi ng mama. Pangit ho. Pag narinig ho yan ng ating kababayan na Muslim, pag narinig nila yon, isang ano yun, isang pangit na salita para sa kanila yon. Hindi magandang pakinggan. So, yung ganung salita, terminology, pangkalatan yung sinabi kasi ng mamang ito. Merong lang pa. So, masakit para sa kababayan nating Muslim. Anyway, nasa kanya naman yun. Matapang naman ho ang mama. Pero ang problema, nakatakip ho yung muka. Yun ang problema. So, meron pa nga mga video itong mama na ito na magaling daw ito sa arnis. Wala naman hong problema kung magaling ka sa arnis. Oo. Magaling daw ito sa karate. Wala rin hong problema kung magaling ka sa karate. Ang problema mo lang, hinahanap ka na ho. Hinahanap ka na ho. Marami na ho naghahanap sa'yo. Yung iba nga, nagbabayad na ho para malaman kung saan ka daw. Ayan nyo, basahin mo yung comment section. Nasa comment section na ho talaga. Hinahanap na daw ho ito. Yung isa na meron na ho daw nakapagturo na taga Bulacan daw ho itong mamang ito. At meron na rin ho nakapagsabi na handa raw ho silang kamustahin ang mamang ito. Tuloy mo, kuya. Pro ka lang. Sabi ko nga ako, anong kaya nyo, mas kaya namin. Bakit kaya namin? Nandamay ka pa. Ibig sabihin, meron nasa likod ng mga ginagawa mo. Diba? Mas kaya namin. Bakit? Ikaw ang gumagawa, ikaw ang nagbablog. Tapos magsasabi ka ng kaya namin. Huwag mo idamay. Yung idadamay mo, anak ka ng tokwa naman, kuya. Ewan ko sa'yo, bahala ka. Pero hindi kita hinahamon dahil sa minamaliit kita. Tapos hindi mo hinahamon. Nagsalita ka ng mga hindi maganda tapos hindi mo hinahamon. Ano ba talaga, kuya? Hindi na lang, kung pupunta ka sa akin... Ay, kuya, mayroong pupunta sa'yo. May pupunta sa'yo talaga. Sabihin mo nga daw kung saan address mo eh. Tapos sabihin mo rin daw kung anong oras at anong araw, pupuntahan ka. Meron na ako napapanood na 5 na handang pumunta sa'yo. Pero... ang tanong doon, kuya, pupunta ka ba? Halimbawa, na sinabi mo yung address. Ang tanong pala dito, kuya, yung address mo, ibibigay mo ba? Hinihingi nila yung address mo, kuya. At ako ay hahamunin mo at makikipaglabang ka sa akin. Tulad nga ng sinabi ko, baka gusto mong mag-aral muna ng pakikipaglaban. No, si kuya. Marunong daw ito sa pakikipaglaban. Ano ba nalalaman ni kuya sa pakikipaglaban? Tuloy mo, kuya, tuloy mo. Total naman, marunong ka makipaglaban. Oo. Marami sigurong gustong patunayan si kuya. Tuloy mo, kuya. Yan, tuloy mo. Nadadala ka lang sa sulsul ng ilang mga muklo dyan. Ayan na. Ngayon, halimbawa, ikaw ay Maguindanao. Tapos ikaw ay Makamarcos. Ginagalang po kita. Nirerespeto kita dahil nasa tamang landas ka. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, sana naiintindihan ninyo na ang mensahe ko at yung aking paghahamon, hindi po yun sa lahat ng lahi ng Muslim. Yun naman Kaso kuya, boss, amo manager, mali yung terminology na ginamit mo. Mali ang pananalita. Lingwahe, mali pa rin. So ganito yung binabanggit mo Ang Muslim, pangkalatan yan. Dapat nagsalita ka na lang na ikaw. Parang may bilang yung sinasabi mo. Pero yung pangkalatang mga Muslim dyan, ibig sabihin, alam mo na yun kung sino yung pinapatungkulan mo. So anyway, wala tayong magagawa. Si kuya, sobrang tapang at hindi raw huhingi ng tawad. Nasa kanya ang tapang. Talagang matapang ho si kuya. Wala tayong given na ho sa kanya. Sobrang tapang niya. Kaya meron pa siyang sabi dito. Ano sabi mo, kuya? Dahil alam naman natin na hindi lahat ng tausog ay maka-Duterte. Mayroong panig sa gobyerno. Hindi lahat ng Maranao ay panig sa mga Duterte. Alam natin yan. Kaya kayong mga sumasakay, lalong-lalo ng mga iglesia ng Sungayan, Yan, na sumasakay sa isyong ito,
Kasi in-scroll ko eh. Walang yan, nakita ko. Gumawa sila ng mga bago nilang mga Facebook at nilagyan kunyari ng mga logo ng Muslim, ganito, ganyan. Nung in-stock na namin, natuklasan namin. In-stock na namin? Ibig sabihin, marami. Marami nga sila. Organisado ata ito. Naku, nagtatanong lang ho tayo, kuya. Ha? In-stock na namin. Ikaw yung nagsasalita dyan. Dapat sinamin mo yung mga kasama mo kung sino-sino yung namin. Mga bagong gawa at nakita namin Nakita na yung nila. ilang mga pangalan doon ay katulad ng pangalan ng mga membro ng Iglesyang Sungayan na yun ang pangalan. Kaya sabi ko ba, sinakyan talaga ng malademonyong kultong Sungayang Reliyon itong isyong ito. At hindi lang yon, pati yung mga DDS na supporter ni Sara Duterte, sinakyan din to. Alam nyo kung bakit sila nagkakaganon? Dahil sa lahat ng vlogger, tanging si Epifanio Labrador lang ang hindi kayang takutin ng kahit sino mang mga mayayaman o mabibigat na tao dito sa Pilipinas. At pag nyo akong tatakutin, kayong mga muklo kayo na mga maka-Duterte, baka nakalimutan ninyo na si Epifanio Labrador ay panig sa gobyerno. Kayong mga muklo na pumapanig sa mga Duterte, kayo ang dapat hulihin at kayo ang dapat patungan sa ulo dahil mga bandido kayo. Nako, dinamay mo pa talaga. Hay kuya, bahala ka. Oo. Komento mo at vlog mo yan siguro. Si kuya may gustong patunayan. Matapang ho talaga ito. Given, kasi nagsasalita siya. Diba? Gets ninyo? Baka nakalimutan ninyo. Na si Epifanio Labrador, ang kakampi nito ay gobyerno. Oo nga pala. Bagong lahat, bago ko makalimutan. Kaya naman pala, kakampi ng gobyerno. Tuloy, meron pa raw Salamat nga pala kay Congressman Romualdez sa yung hindi ko akalain, sa totoo lang, hindi ko na iniisip na maalala ko ni Congressman Romualdez. Pero salamat po sa 200,000 na binigay mo sa akin bilang tulong. No? Akala ko talaga nalimutan mo na ako. At salamat dahil sa binigay mo sa akin na tulong, masisecure ko yung aking kumbaga sa masosolve ko o nasolve ko yung aking problema. So ngayon, hindi na sa akin problema yung aking pandepensa. Kaya doon sa mga naghahamon, doon sa nangihingi ng address sa akin, gusto ko gumawa kayo ng group chat Pagka kumpleto na kayo at nakita ko marami kang member dyan sa sa group chat, papasok ako ngayon. Diyan natin. Ayan napatunayan nyo na. Binanggit ho isang congressman. Kaya naman pala may tapang si kuya. Anyway, wala ho tayong problema doon sa kanyang binabanggit. Na naisama lang natin sa ating pinag-uusapan. Kaya ho pala ganun katapang si kuya. May 200,000 daw di umano. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing sa inyo. At kung bago ka pa lang at napadaan ka lang sa ating channel, andyan po yung subscribe button. Pumindot ka lang, i-bell nyo at i-all nyo. Pindutin nyo yung bell at i-all nyo. At syempre, like and share, huwag nyo kalimutan. At meron kang komento, meron kang suggestion, meron kang gustong sabihin, andyan lang yung comment section sa baba. Mag-comment ka po. At ito na, shoutout segment tayo shoutout tayo kay sino to? Rodily Rivera, shoutout po sa iyo. Arnel Lado, shoutout po sa iyo. Leia Mac, shoutout po. Brigera Vlog, shoutout po. Tulpo Mema, shoutout po. Celia Tech Chavez, shoutout po sa inyo. Terla Lingkitan, shoutout po. Arthur Havilana, David Ramirez, Lilian Estrella, shoutout po sa inyo. Nelson Olivares, Archie Polino, Romy Vindanilo, shoutout po sa inyo. Christopher Ballesteros, Ramon Madrid, shoutout po sa iyo. Evelyn Umimbang,
Lily Makasama, Bay Molidas, La Arnie Perez, Gary Kubuan ba to? Shout out po, Ray Lagwatan, sir. Jeffrey Chavero, Don Marin, shout out po sa iyo. At Guzman, Nelson Angkog, Relax King, shout out po sa inyo. Welder Bizaya, Arnel Bonsit, Mariano Tura, Jenny, Esmeralda Monteje, 50B, shout out po sa inyo. Beto Gonzales, Elgenate Guardaville, Arnel Lado again, David Ramirez, Gary Cuban again, Celia, Ma'am Haiku Kurosawa, shoutout po sa iyo, Mama, mula Japan. Bogart Sala, Nask, Gasanara, Malu, Survivor Mix Vlog, Renato Piamonte, Jonathan Mendoza, Isaac Zor, shoutout po sa iyo, ma'am. Leres Cave, Papay Perez, Arnel Bonsit, shoutout po sa iyo. Bonifacio Panes, Roger Repaha, Cobela Toria, shoutout po. Elsa Hitman Mercado, Boy Kulot, shoutout po sa inyo. David Ramirez, Roy C, shoutout po sa iyo. Onyo Bapalacio, attention Elmer Hedy, shoutout po sa iyo. Naher Burgos, Edwin Bobier, Harry Cantara, James Sarunay. Yan, shoutout po sa iyo. Kung umabot ka sa video natin nga, ako naman ho ay maglalambing. Please like and share. Hanggang sa muli. Bye-bye.